May bahagi sa kwentong ito na sinadya nating tanggalin sapagkat medyo nakakatakot. Ako'y nagdalawang isip kasi baka ako, ang ating channel at ang letter sender na nagpatago sa pangalang Leila ay mapahamak sa batas. Pero mamaya kahugot sa huling bahagi ay ikukwento ko rin sa inyo kung ano yung tinanggal nating bahagi ng kwentong ito. Kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Leila. At mamaya ay siya'y humihiling na ibigay natin ang ating kaisipan, ang ating kurot-kurot palapalagay tungkol sa tinatanong niya. Meron kasi siyang mahalagang tanong na gusto niyang masagot sabagat siya ay aminado na hindi siya matalino at bilang isang kahugot siguro ay pwede natin siyang bigyan ng ating mga pagpapayo. Narito na ang kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot natin si Leila na hatid ng Somewhere in Time dito sa Lolo Bino Channel. Dear Kuya Bono, una sa lahat nais ko po kayong batiin ng magandang oras. May tanong po ako. Tama po ba ang desisyon ko na hiwalayan ang asawa ko? Maaring ngayon pa lang ay may nagsasabi na depende o kaya hindi dapat, lalo na't kasal po kami. Ngunit para maging malinaw po ang lahat, hayaan niyo pong ilahad ko ang aking buong kwento sa inyo. Kuya Bono, nais ko pong itago mo na lang ako sa pangalang Leila. Sana maintindihan niyo kung bakit gusto kong gumamit ng ibang pangalan sapagkat may mga bahagi ng aking kwento na hindi alam ng pamilya ko. May pangyayaring pinili kong ilihim sa kanila. Nung bata pa ako, hanggang edad 14 ay tomboy po ako. Dati ay hindi po ako maganda, hindi rin naman pangit. Kumbaga sakto lang. Simple lang at halatang galing ako sa mahirap na pamilya dahil sa kulay ng aking balat. Siyam kaming magkakapatid, Kuya Bono, at ako ang panglima. Hindi ko na-enjoy ang aking kabataan sapagkat sa murang edad pa lamang ay sinasama na ako ng nanay ko sa bukid. Maggapas ng palay at kung minsan magtinda ng gulay. Nakikisaka lamang si Itay ngunit kinakapos pa rin kami sa pagkain. Naranasan naming kumain ng lugaw na marami ang tubig para lamang magkasya sa aming lahat. Naranasan ko rin na maglinis ng mga bahay kapalit ang barya o konting pagkain. Dahil sa kahirapan sa buhay, Kuya Bono, noon pa lamang ay pinangarap ko ng mag-abroad sa bansang Japan. Balitado kasi noon na malaki ang sweldo sa Japan at lahat ng nagpupunta doon ay yumayaman talaga ang pamilya dyan sa Pilipinas. 親にはぐれたひな鳥もいつかは優しいふと頃に会える明日もあるだろうだのになぜ巡り会える父の影泣くものか僕
は男だ信じてる信じてるその日のことをこの手で父を抱きしめる日のことHindi po ako nakapagtapos kahit high school lang, Kuya Bono, dahil maaga akong namasukan bilang katulong sa tiyahin kong tomboy na kapatid ng nanay ko. Masungit at malupit ang tita kong tomboy, Kuya Bono, pero nagtiis ako kasi gusto kong makatulong sa pamilya ko. Tinutulungan ko noon ang ate ko na nag-aaral sa private school, tapos nagpapadala din ako sa nanay ko kahit na walang matira sa akin at hindi ako makabili ng sarili kong gamit. Noong matapos ng high school ang kapatid kong si Juno, kinausap ko siya at sinabi kong mag-aral siya, mag-enroll siya kahit sa TESDA lang. Natuwa ang kapatid ko noon, Kuya Bono, pero akala ko kapag TESDA, maliit lang ang gastos. Hindi rin pala. Mabuti na lang at nalipat ako sa pinsan kong sobrang bait at mas malaking magpasweldo. Noong mga panahon, Kuya Bono, ay 6K ang bigay niya sa akin, kaya't noong magtapos ang kapatid ko sa TESDA, ay inalok ko siya mag-aral ng college. Kumuha siya ng education at yung ate ko naman ay BSIT. Minamaliit kami noon, Kuya Bono. Sinasabi nila na hindi raw makakatapos sa mga kapatid ko. Titigil din daw sila kasi hindi daw namin kaya ang magpaaral sa kolehiyo. Hinayaan lang namin sila at ako, porsigido akong matulungan ng mga kapatid ko. Hiniling ko na lamang noon sa Diyos na bigyan niya ako lagi ng lakas at magandang kalusugan para makapagpatuloy ako sa pagtatrabaho at nang hindi rin matigil sa pag-aaral ang mga kapatid ko. Mahirap po sa mahirap, Kuya Bono, pero mahal na mahal ko ang mga kapatid ko at hangad ko talaga noon na kahit dalawa lang sa aming pamilya ang makatapos ng college para naman hindi kami minamaliit ng ibang kamag-anak at ibang taong tsismosa sa amin. Dalawang kapatid kong lalaki din ang nag-apply bilang driver sa Saudi at tinulungan ko din sila sa abot ng aking makakaya. Bumali ako sa amo ko na pinsan ko naman ng malaking halaga. Pinakausapan ko siya na 3,000 lang ang iawas niya sa buwan ng sweldo ko dahil may kapatid pa rin ako nag-aaral noon. Kapag iniisip ko yun ngayon, Kuya Bono, kung paano kong nagawa lahat yun, ay napapabilib din ako sa sarili ko. Kalakip siyempre ng lubusang pasasalamat sa Diyos dahil hinayaan niyang mangyari ang lahat ng yon. Nagkaroon naman ako ng first love sa edad na 18, Kuya Bono, pero sa text at call lang na magitan ng lahat. Siya si June. Matanda siya sa akin ng 8 taon. 18 lang ako noon at hindi naman ako nakapag-aral ng mataas kaya masasabi kong madali lang akong maniwala noon. Madali lang din niya akong napaibig kahit sa text at call lang kami nakakapag-usap. Inaya nga niya ako magpakasal na kami buwan ng December noon at pauwi ako sa amin. Pumayag ako. Kaso bigla na lang may babaeng nag-text. Nagpakilala siya sa pangalang Angie at ang sabi niya, "Hoy babae, huwag ka nang umasa kay June dahil asawa ko na siya."
Kapitbahay ko lang siya at lagi ako sa bahay nila. At para malaman mo, gustong gusto ako ng nanay niya. Kaya ikaw, wala ka ng lugar sa buhay ni June. Tumulo ang luha ko noon, Kuya Bono. Masakit sa akin yun kasi kahit sa phone lang kami nakakapag-ugnayan noon ay totoong mahal ko siya. Niya. Maiksi lang kasi. Gayon pa man ay mahal ko siya. Umikot talaga ang mundo ko sa kanya, Kuya Bono, pero hindi ko ramdam na pinapaikot lang pala talaga niya ako. Ako lahat. Nakapasok siya ng trabaho bilang gwardiya pero kapag nagde-date kami, ako lahat ang gumagastos dahil nauubusan agad siya ng pera. Pati yung mga gastos niya noong nag-a-apply pa lang siya ng trabaho, ako ang sumagot. Boarding house rent niya, ako ang nagbabayad. Namamalengke ako ng abasto niya. Birthday ko pero siya ang binibilhan ko ng gamit. Ako din ang naglalaban ng damit niya. Pinaglingkuran ko talaga siya, Kuya Bono, dahil mahal ko siya. Nagtiis ako kahit madalas ay nararamdaman kong parang mali na. Siloso din siya, kahit wala akong ginagawang masama ay bigla na lang akong sisitahin. Kaya lang tao lang din ako at babae, kaya't nakailang beses din akong sumuko, Kuya Bono. Pero lagi namang nananaig yung pagmamahal ko sa kanya kaya't hindi natutuloy ang paghihiwalay namin. Hanggang sa isang araw ay bigla niyang sinabi na magpakasal na daw kami. Ayoko pa, sagot ko, pero ang sagot niya, bakit ayaw mo? Porke ba mahirap lang ako at anak lang ako sa labas? Siguro ayaw sa akin ang family mo, no? Hindi sila boto sa akin para sa'yo. Matigil lang siya, Kuya Bono, at para wala siyang masabi ay pumayag na lang ako kahit nalabag sa kalooban ko.
Nagpakasal nga kami kahit napilitan lang ako. Pero sana ay hindi na lang kasi hindi rin lang naging maganda ang pagsasama namin. Noong una, bumalik siya ng Maynila para magpatuloy sa pagtatrabaho niya bilang security guard. Ang sabi niya sa akin, huwag na daw ako magtrabaho. Magpapadala na lang daw siya sa akin buwan-buwan. Nagpadala naman siya 2 beses pero tig 1,200 pesos lang. Hindi naman ako makapagreklamo pero hindi talaga sapat yon kaya namasukan ulit ako bilang katulong. Pero hindi na sa pinsan ko kundi sa ibang amo naman sa Bulacan. Tuwing day off ko, Kuya Bono, nagkikita naman kami ni Marlon sa tinutuluyan niyang kwarto. Noon pa lang, Kuya Bono, ay napapansin ko na ang kakaibang kilos niya. Alam mo yung cellphone niya, laging nakasuksok sa bulsa niya. Hindi niya magawang ilapag. Hindi niya mailapag-lapag. Talagang nakakapagduda. Pero minsan ay naisipan kong kunwari ay makitext sa kanya. Pinahiram naman niya ako ng cellphone niya. Pero may pagdududa yung ipinukol niyang tingin sa akin bago niya inabot sa akin ang phone niya. Inopen ko ang inbox niya at may nabasa akong text. Mahal, kumain ka na ba? Ganon yung text. Agad ko siyang tinanong sa maayos na paraan. Be, sino tong nag-text sa'yo? Mahal ang tawag sa'yo? Tanong ko, pero siguro dati niya nang napaghandaan ang isasagot niya. Wala yan. Text ng asawa ng kasama kong si Q yan. Nakitext kasi wala daw siyang load. Hindi ko lang nabura. Okay. Sagot ko, Kuya Bono, pero hindi ibig sabihin nun ay napaniwala niya na ako. Hindi ako matalino, Kuya Bono, pero nag-isip ako ng paraan para mahuli ko siya. Minsan nagpunta ako sa inuupahan niya at saktong naliligo siya. Kinuha ko ang cellphone niya at nagbasa ko ng messages sa inbox niya pati sa sent items niya. At noon ay naging solido ang pagdududa ko. Niloloko nga ako ng asawa ko. Nabasa ko lahat. At ang ginawa ko ay minemorize ko ang number ng babae niya tapos umalis ako. Hindi niya alam na nagpunta ako. Umalis ako na hindi rin nagpaalam sa kanya. Bumili ako ng bagong SIM card at saka ako tinext ang babae niya. Ang sabi ko, Hi, ikaw ba ang bagong girlfriend ng pamangkin ko? Tita Pasing niya to. Sabi ko sa text. At si Gaga, mahina rin yata ang utak, nag-reply ng ganito. Opo, auntie, Candice po ang name ko. Matagal na po kami ni Marlon. Malaki po ang utang na loob ko sa kanya kasi siya po ang nagbibigay ng panggastos ko. Lalo na nung wala pa po akong work. Sobrang sakit nun, Kuya Bono. Tumulo talaga ang luha ko noon habang nagtatype ako ng ire-reply ko sa kanya. Sa loob ng 6 na araw mula nung matuklasan ko ang panloloko ni Marlon sa akin, Kuya Bono, ay gulong-gulo ang isipan ko. Ngunit hindi ko siya inaway sa text o tawag. Nanahimik ako pero gusto ko siyang kausapin ng masinsinan. Noong Sabado pa lang ng gabi, nagpaalam na ako sa amo ko na pupunta ako ng Makati.
Day off ko naman kasi kinabukasan. Kaya lang hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko. Gusto ko na makausap ng harapan si Marlon. Tinangka ng amo ko na pigilan akong umalis ng hating gabi ng Sabado dahil nag-aalala sila para sa akin. Baka daw kung ano ang mangyari sa akin at cargo daw nila ako kasi sa kanila ako nagtatrabaho, sa kanila ako nakatira. Subalit hindi ako nagpapigil. Sinabi ko na lang sa kanila na importante ang lakad ko. Wala silang nagawa at hating gabi talaga Kuya Bono ay lumuwas ako ng Maynila. Sa bus pa lang Kuya Bono ay iba na ang kabog ng dibdib ko. Noong makarating ako sa inuupahang kwarto ng asawa ko, dahan-dahan kong ibinukas ang pinto at tumambad sa akin ng kinatatakutan kong makita. Si Marlon at ang babae niya magkayakap habang himbing sa pagtulog. Nagawa ko pa silang pagmasdan Kuya Bono at ramdam ko na parang ako pa ang nahiya sa nakita ko. Hindi ko alam kung kaya nyo na makita ang asawa nyo na may kayakap na ibang babae sa pagtulog. Ako nung mahimasmasan ako sa nakita ko, dahan-dahan na lang akong umalis. Naglakad-lakad habang lumuluha. Sobrang sakit nun Kuya Bono at namayani sa puso ko yung pakiramdam na parang wala akong kakwenta-kwentang tao. Noon gusto ko na talagang magpakamatay. Naisipan ko nang tumawag sa mama ko. Nagpaalam na ako. Sinabi kong tatapusin ko na ang buhay ko. Pero si mama naman ang nagmakaawa sa akin. Ang sabi niya, lalaki lang yan anak. Huwag mong gawin yan. Nandito kami na pamilya mo. Marami kami nagmamahal sa'yo. Makaraan ng ilang oras nung madaling araw na yun Kuya Bono, bumalik ako sa inuupahan ni Marlon. Nagtaka pa ako kung bakit gising na siya. Wala na rin noon yung babae niya. Kinausap ko si Marlon habang umiiyak ako. Ano bang nagawa kong kasalanan sa iyo Marlon? Binigay ko lahat sa iyo. Sa iyo umikot ang mundo ko. Bakit nagagawa mo sa akin to? Marlon, saan ba ako nagkulang? Wala siyang sagot Kuya Bono, sa halip ay niyakap niya ako pero sinampal ko siya. Pinapili ko siya, ako o yung babae niya. Kaso bigla siyang nagalit, tinulak niya ako kaya ako natumba. Imbis na mag-sorry ka, ikaw pang galit. Sigaw ko sa kanya pero muli niya akong inatake. Pinagsasampal ako, sinuntok, sinakal, tinadyakan. Sumadsad ako sa gilid at sinikap kong tumayo pero tumama ang paningin ko sa isang bagay na nagdulot din ng ligalig sa isipan ko. Mga nakalukot na foil at mga lighter na parang sira. Noon ko lang nalaman Kuya Bono na gumagamit pala ang asawa ko ng bawal na gamot. Ayaw kong ganito, mahal tingin mo, nahihirapan ang puso, sinundan ka ng pusa, nagmamakaawa, tinalikuran mo ako ng papalayo, sumisigaw ang puso.
Nung araw ding yun ay bumalik ako sa bahay ng amo ko at syempre, hindi nakaligtas sa paningin nila ang mga pasako sa katawan at mukha. Nagawa kong magsalaysay sa kanila ng mga nangyari at sa natuklasan ko pa na paggamit ni Marlon ng bawal na gamot at ang payo sa akin ng amo ko, hiwalayan ko daw si Marlon at ipakulong ko daw ito. Pero ang payo na yun ay hindi ko sinunod, Kuya Bono, dahil mahal ko ang asawa ko. Tawagin niyo man akong martir, tanga, bobo. Pero hindi ko kayang mawala sa akin ang asawa ko at lalong hindi ko gustong makulong siya sa bilangguan. Nag-isip akong mabuti, Kuya Bono, kahit alam kong hindi ako matalino, alam kong hindi dapat masira ang kasal namin. Ayokong magaya sa iba na hiwalay sa asawa. Gusto kong ipaglaban ang asawa ko. Kaya ang ginawa ko, nagpaalam ako sa amo ko. Nagpasya ako na doon na lang ako sa inuupahan ni Marlon tumira. Naisip ko kasi na baka may pagkukulang din ako bilang asawa niya kasi hindi kami magkasama. Sabi ko pa baka sakaling hindi na siya mambababae at magdudroga kapag magkasama na kami. Pinayagan naman ako ng amo ko na umalis sa kanila at ang sabi pa nga sa akin ay pwede daw akong bumalik anumang araw na gustuhin ko. Umalis nga ako sa kanila, Kuya Bono, at nagsama kami ni Marlon sa inuupahan niya. Kaya lang, hindi pa nagtatagal ay pinagsisihan ko rin ang desisyon kong yun. Napagtanto ko na maling-mali ang ginawa kong yun. Araw-araw siyang gumagamit ng bawal na gamot at kahit anong pakiusap ang gawin ko sa kanya ay hindi niya ako pinapakinggan, sa halip ay nagagalit pa. Kapag nakukulitan na sa akin ay sasaktan niya ako, bubugbugin. At minsan para lang tigilan niya ako ay sinabi kong buntis ako kahit hindi naman. May isang araw din na may nag-text na naman sa phone niya. Ashley naman ang pangalan. Binato ko sa kanya ang cellphone niya at naging dahilan yun para bugbugin lang ulit niya ako. Pero nung time na yun, Kuya Bono, ay nagkaroon ako ng konting tapang. Nadampot ko ang basyong bote ng emperador, binasag ko yun at yung natirang bahagi ng bote sa kamay ko ay iniamba ko sa kanya. At ang sabi ko, sige hayop ka. Lumapit ka at itutusok ko ito sa mata mo, demonyo ka. Isang araw din naisipan kong dumalaw sa dati kong amo sa Bulacan. Nagstay ako noon ng 4 na araw at pag uwi ko sa inuupahan ni Marlon, may nadatnan na naman akong babaeng kayakap niya. Noon, Kuya Bono, nagdilim talaga ang paningin ko. Nagwala ako. Lahat ng mahawakan ko hinahagis ko sa kanila. At gaya ng inaasahan, bugbog sarado ulit ako kay Marlon. So sobrang sama ng loob ko noon, Kuya Bono, ay bumili ako ng isang bote ng bilog at itinungga ko yun na parang tubig. Noong malasing ako ay naisipan ko na naman ng magpatiwakal. Iyak ako ng iyak. Hanggang sa nagawa kong magdesisyon. Tama na. Ayoko na. Uuwi na lang ako sa mama ko.
Sa piling ng aking pamilya, Kuya Bono, ay ramdam ko ang pagmamahal at pagpapahalaga, lalo na sa mama at papa ko. At naroon yung pagkakatanto ko, Kuya Bono, na parang hindi patas yun sa kanila, na mahal nila ako, tapos pumapayag lang ako na may isang demonyong nananakit sa akin, physically at emotionally. Sinundan pa ako ni Marlon sa amin, pero that time, unti-unti nang nawawala ang natitirang amor ko sa kanya. Sinuyo ulit niya ako, pero medyo nagmatigas na ako. At ang sabi ko sa kanya, dito na lang muna ako sa magulang ko. Taong 2018, Kuya Bono, ay nag-apply ako para maging domestic helper at isang pagpapala mula sa Diyos ang matanggap ako kahit na hindi naman ako tapos ng high school. Bago ako nag-flight ay kinausap ko ang asawa ko. Ang sabi ko, isang chance na lang ang bibigay ko sa'yo. Pag gumawa ka ulit ng mali, pasensyahan tayo. Hihiwalayan na talaga kita. Kaya lang, Kuya Bono, ilang buwan pala ako noon dito sa Middle East ay gumawa na naman siya ng katarantaduhan ng babae na naman. Hindi niya pinahalagahan yung huling chance na ibinigay ko sa kanya. Talagang ang tingin niya sa akin ay wala akong kwenta, wala akong halaga sa buhay niya. Kasal kami, Kuya Bono, legal kami mag-asawa. At gusto ko sanang pahalagahan ito, kaya lang anong gagawin ko kung wala naman akong halaga sa kanya? Wala kaming anak, Kuya Bono. Siguro isang bagay ito na dapat kong ipagpasalamat kasi ako lang ang magdudusa kung sakali ay mawawalan lang ako ng asawa at walang bata na mawawalan ng ama. Pero ang tanong ko po sa lahat ng kahugot, tama po ba? Tama bang sukuan ko na talaga si Marlon? Pasensya na po kung hindi ako matalino at hindi rin ako sexy at maganda. Akala ko po kasi sa relasyon ay sapat na mahal mo siya at nagagawa mo ang tungkulin mo sa kanya. Hindi na kailangan ng talino o pinag-aralan sa maayos na pagsasama. Yun ang akala ko, pero obviously, mali ako. Ano po ba ang tama, mga kahugot? Hihiwalayan ko na ba siya? Sana po, Kuya Bono at mga kahugot, ay mapagpayuhan niyo po ako. Masakit na masakit pa rin sa akin yung mga ginawa at ginagawa ni Marlon. At wala akong kayang gawin kundi ang umiyak na lang dahil nandito naman ako sa malayo. Sana ay mapagpayuhan niyo po ako. Solid abangers ako, Kuya Bono, sa lahat ng kwento, sa lahat ng channels mo. At mahilig ako mag-comment at magbasa ng mga comments. At babasahin ko po lahat ng comments at advice niyo po para sa akin. Muli, maraming salamat. Umaasa, Leila.
Ang bahagi sa kwentong inyong napakinggan na pinili nating tanggalin at huwag nang isali ay di umano si Marlon ay nahulian ng bawal na gabot sa kanyang bag ng isang pulis. E di dinala daw sa presinto. Ngayon ang ginawa ni Leila ay nagpunta daw ito sa presinto at nakipag-usap sa pulis at pinalaya daw, inabsuelto, pinakawalan si Marlon kapalit ng paggamit ng pulis na yon sa katawan ni Leila. Yun ay napaka-delikado. Kaya nakipag-usap ako kay Leila na huwag nang isali at sumanggo na rin actually ako kay Paulo David na isang pulis at ang sabi niya kung kaya naman daw panindigan ni Leila ang kanyang sinabi laban sa pulis na yon. Kung sakali mang may magreklamo ay okay lang na isali natin. Ayaw nating maistorbo sa mga ganyang bagay. Kaya pinili lang na lang natin na huwag nang isali. Delikado, hindi ba kahugot? Hindi lang ako, ang ating channel at kundi si Leila din mismo ang malalagot kapag mabigat kasi yun, hindi ba? Napakabigat nun na paratang sa isang pulis. Alam nating sobrang mali yun, maling-mali. At saka basta, pinili lang natin huwag isali at tayo, pasensya ka na Leila, ngunit ako ay nagdududa sa part na yon talaga. May pagdududa sapagkat ang bagay na may kinalaman sa bawal na gamot ay napakadelikadong bagay. Tapos, papakawalan mo. Hindi lang siguro pulis, siguro nung dinala siya sa presinto, inalam na ng iba pang pulis kung ano ang kaso at bakit dinampot, hindi ba? So, hindi lang isang pulis ang nakakaalam nun. Tapos, yung pakawalan siya, napakalaking question nun sa iba pang pulis, hindi ba? So, questionable talaga yon kaya hindi na natin isinali, totoo man o hindi. Hindi ba? So sana ay sang-ayon, naunawaan nyo kahugot kung bakit natin ito tinanggal. At saka sa iyo Leila, pasensya ka na lang at maraming salamat din sa pagpayag mo na huwag na nating isali ang bahaging yon. Mga kahugot, sana ay huwag na nating pagdamutan ang ating pagpapayo si kahugot na Leila. Sa comment section ay ibigay na natin ang ating kaisipan. Ilagay siguro natin ang ating mga sarili sa kanyang sitwasyon upang sa ganoon ay makapagbigay tayo ng the best na ating pagpapayo. Take 2. Mga kahugot, huwag nating pagdamutan ang kahugot nating si Leila sa kanyang hinihiling na pagpapayo. Sa comment section ay ibigay na natin ang ating kaisipan. Ngayon, sa akin naman, iba-iba tayo ng pananaw, kasi may mga nakikita ko na hindi nyo nakikita at marami kayong nakikita na hindi ko rin nakikita. Ako ay na-amuse na lang o na-amaze na lang kuminsan sa comment section kapag ako'y nagbabasa sapagkat marami talaga kayong nakikita na hindi ko napansin. So, ang nakita ko lang, ang masasabi ko lang sa'yo, kahugot, na Leila ay hindi siguro natin kailangan magkaroon ng mataas na edukasyon o pinag-aralan para malaman kung ano ang gusto natin sa buhay. Hindi ba ano pa talaga ang gusto mo? Hindi rin natin kailangan ng mataas na pinag-aralan upang sa ganon ay makapag-desisyon na tayo na tanggalin yung tinik sa buhay natin. Di ba, pag tayo natitinik sa ating lalamunan o sa ating talampakan, ano bang ginagawa natin? Tinatanggal natin. Si Marlon ay tinik sa buhay mo. Siya ay anay na sumisira sa buhay mo. So ano bang dapat gawin doon? Ha? At nakikita kasi ni Marlon yung kahinaan mo, kahugot na Leila. At ang kahinaan mo ay mahal mo kasi siya. Ikaw ay masyadong mabait, kaya sinasamantala ka.
Ito siguro, ang masasabi ko lang para sa'yo, ito yung sarili kong opinion, hindi ko sinasabing sundin mo ito, pero kung ako kasi nasa kalagayan mo, ay ipapakita ko sa kanya na mali ang pagkakilala niya sa akin. Hindi ba tumatag ka, magpakatapang ka this time at ipakita mo sa kanya na kung ikaw ay hindi niya trinato na espesyal, wala kang dahilan para sayangin ang buhay mo sa kanya. Kung hindi ka nakaramdam ng pagpapahalaga sa kanya, iparamdam mo sa kanya na wala siyang halaga sa iyo. Hindi mo na kailangang kausapin pa o hiwalay na tayo. Huwag na. Hayaan mo na lang. Consider him dead. Ganon ang masasabi ko sa'yo. Hindi na kailangan ng marami pang usapan kasi baka mabola ka lang ulit niya. Baka gusto mo pa ng masinsinang usapan na hiwalay na tayo. Makakaisip yan ng paraan para iprolong mo pa yung miseryo sa buhay mo. Hindi na, hayaan mo na lang. Huwag mo nang i-chat, huwag mo nang i-text. At kapag siya ay nag-chat o nag-text, huwag mong replyan. Ha? O kaya kung replyan mo man, sabihin mo sa kanya na tinanggal ko na ang tinik sa buhay ko. Ikaw yun. Yun ay sa akin lang Pasensya na sa mga moralista na talagang kumakapit doon sa paniniwala na ang ikinasal ay hindi dapat maghiwalay. Iginagalang ko din yan. Marami din naman talagang martir sa mundo na nagpapakahirap, lumalasap ng dusa para lang mapanindigan yung kanyang sinumpaan sa harap ng altar. Kaya lang, para saan ba yung buhay mo? Ilalaan mo ba talaga yung buhay mo para ikaw ay maging miserable habang buhay? Yun ba ang gusto mo? Kasi ganoon yung mga martir, Meron silang ibang kinukonsider. Hindi nila kinukonsider yung kanilang sariling kalagayahan, kaya nila pinipili ang manatili kahit na sila ay nasasakal na, nasasaktan na, naghihirap na. Kung ganun ka, Leila, it's up to you. Kaya lang, ilang beses mo ba nabanggit na tinangka mo na magpakamatay? Yan ay hindi tama. Kaya sa magpakamatay ka, tanggalin mo na lang siya sa buhay mo. Tanggalin mo na lang yung taong nagiging dahilan kung bakit naiisipan mo magpakamatay. Ganon kasimple yun. Hindi mo kailangan magkaroon ng diploma para pagdesisyonan kung ano ang mabuti para sa'yo. Let him go. Consider him gone. Start a new life. Hindi ko sinasabing umasa kang may darating na iba. Kung sakali mang meron, thank you. Magpasalamat ka sa Diyos. Kaya lang, kapag may lalapit ulit sa'yo, sana huwag yung madalian. Hindi kagaya nung kung paano nakapasok si Marlon sa buhay mo na parang hindi mo pa pinag-isipan at napilitan ka lang. Yun ay isang malaking leksyon sa ating lahat, sa inyong lahat na hindi pa nag-aasawa. Hindi dapat napipilitan sa pagpapakasal. Ha? Hindi dapat. Hindi dapat. Doon ko nakikita yung kahinaan mo. Kahugot na Leila, dito sa partan na ito ay masisermo ng talaga kita sapagkat pinilit mo yung sariling magpakasal. Mali yun. Maling-mali yun. Doon ay maling-mali ka talaga. At huwag ganon mga kahugot na hindi pa nagpapakasal. I-prolong nyo yung kanyang pagpaniligaw. Kilalanin yung mabuti ang kanyang hilatsa, ang likaw ng kanyang mga bituka bago kayo pumayag na magpakasal para huwag magsisi sa huli. Ngayon, kung sakaling may darating sa buhay mo, Leila, kilalanin mo munang mabuti. Huwag kang excited na magkaroon ulit ng love life, It's okay to be single, I tell you. At least walang stress, walang problema. Besides, marami kang kapatid, may mga pamangkin ka. It's enough for you to be happy kung sakaling wala nang darating sa buhay mo. For now, ang suggestion ko ay tanggalin mo na siya sa buhay mo. That's it. Pero mga kahugot, gusto rin ng kahugot nating si Leila ang inyong mga pieces of advice. So sana huwag na natin siyang pagdamutan. Comment down below ang inyong mga kaisipan. At Leila, maraming salamat. Sana ay manatili ka rin nananampalataya sa ating Diyos. Ingat ka palagi at maraming salamat for sharing your story and your problem to us. We are your kahugots. And we want you to be fine. We want you to be happy, Leila.
At sa inyo din lahat mga kahugot, lalo na sa mga bibigyan ng pagpapayo, maraming salamat sa inyo. At sa ating mga shout-out nga pala, hindi ko na makalimutan, Shoutout kay Allen Guevara, Jason Agnotidoro of Taichung, Taiwan. Shoutout din kay Margie Tumbali and Baby Pilaes, Beverly Viloria of Hong Kong. Shoutout din kay Vida Marie Malazab of Kabagan, Joseph of Kuwait at sa partner niya na si Ayatcha, at kay Jeffrey Oliver of Cagayan Valley. Shoutout din kay Edeline Calweng, Just Montefalco of Makati. Shoutout also to Christian Tolinaw of Ilagan, Isabela, Jezreel Bunan, Leymar Talal, Moises de la Cruz, Jeffrey Espejo of Taiwan, at kay Melby Ginukod. Shoutout din. Kung gusto niyo mapa-shoutout ay mag-comment lang po kayo sa ilalim. Pero unahin natin ang pagpapayo para kay Leila. Hanggang sa muli mga kahugot, and Happy New Year in advance sa inyong lahat. Stay healthy, stay safe, and God bless us all.